ito ang magpapaangat sa ating bansa, ang langis na ito na parang hindi ho Yes na po. pag-uusapan, ano ha? Parang hindi ho Yes po. masyadong maingay sa media Yes po. at hindi rin ho nababanggit ng ating pamahalaan. Yes po. Alright. So dito po alam ho ng international po ito, international community or international Yes po. ano ba, mga companies or investors? Yes po. Alam na po ito ng mga energy industry sa iba't ibang bansa po, yung malalaking energy industry katulad ng Exxon and ADNOC at Indian Energy. Ang Pilipinas lang po ang nakapasok doon. Ang langis lang po natin na nasa Luzon ang nakapasok po sa kanila. At tayo po ay ini-invite nila sa mga meeting na nagaganap po sa kanilang bansa dahil po paubos na rin po ang langis na kanilang stock po doon. Kaya ba nagmamahal ang mga langis ho ngayon tulad sa atin ngayon at talagang sunod-sunod minsan ang pagtaas ng presyo ng mga langis? O ng Yes petrolyo? po. Ng petrolyo. Oo. Yes po. Okay, so alam ko nabanggit ho ninyo nung kayo po ay aking off the air in interview na parang marami ho ang nagbabash sa inyo at hindi ho naniniwala sa sinasabi nyo. Ano hong masasabi nyo doon? Kaya po sila nagbabash ay hindi po nila naiintindihan yung advocate po na para sa humanity na kapag walang langis ay wala lahat, walang factory, walang trabaho, gutom at dilim ang mararanasan ng buong mundo. At yan po yung minamadali po namin na mabuksan po dito sa Pilipinas sapagkat ang iba't ibang bansa po ngayon ay nangangamba kung anong gagawin nila kapag naubos na ang kanilang stock. Okay, you said the Philippines is sacred. Paano Yes nyo po. nasabing ang Pilipinas po ay sagrado? Maliban sa sagrado langis, po ang maliban po sa langis, ma'am. Maliban sa langis. Sagrado po ang Pilipinas sapagkat lahat po ng kailangan ng buong mundo at hinahanap po ng buong mundo ay nasa Pilipinas po. Yan po ang aking pinanindigan sa ibang bansa, nanindigan po ako sa kanila at ipapakita ko po sa lahat. Okay, Darlene, do you have any question? Siguro, partner, no? Ano pa yung mga Nakikita nila. Oo, Oo, nakikita nakikita mo. niya ngayong I believe you're not 2025. just, ano bang tawag, advocate of humanity. I believe you have something with you. Baka gusto mo nang i-share sa amin. Lubos-lubusin na natin ito para malaman po nila. Ito po nangyayari ngayon. Itong eleksyon na ito, pag-aaway ng mga politiko po, ano hong masasabi ho ninyo, Ma'am Candy? Yung pag-aaway po ng mga politiko, dyan po sila magugulat yung lalantad po ngayon na malalaman nila na mayaman po pala ang bansang Pilipinas. Dyan sila magpapakita ng effort kung paano suyuin ang mamayan ng Pilipino. Alright. Pero sa ito pong 2025, I saw your, what do you call this, your posts and everything. May mga nangyayaring mga ganito, ganyan. Mga hindi, anong tawag dito? Yung mga trahedya, etc. na nababanggit po ninyo sa mga post po ninyo at pinaparating nyo sa taong bayan dahilan para kayo po ay binabash. Sabi nga ho ninyo, binabash kayo ng iba. Can you tell us more, ma'am? Ang magaganap po sa 2025 is feast and celebration para sa Pilipinas na hindi akalain ng mga Pilipino na meron palang miracle, blessing na ibibigay ang taas para sa lahat. Okay, so yun ang nakikita po ninyo for 2025. Yes po. At magaganap na po yan. Okay. As in, talagang Yes po. panahon na. Ganun ho ba yun? Yes po. Yes po. So you mean to say, I'm focusing on the langis, ha? You mean to say, ma'am, itong langis na pinag-usapan natin, ito talaga ang isa sa magpapaangat sa atin. Kung talagang tututukan lamang ho ng ating gobyerno at hindi ho makukura pa, I'm sorry, ha? Hindi ho kumbaga angkinin ng kung sino man. Yes po. Gaya po ng sinabi ko sa interview po sa akin ng ibang bansa po, ang langis po ng Pilipinas ay sagrado. Ito po ay hindi kayang kunin ng kahit sinong bansa o kahit sinong gahaman sapagkat ito ay sagradong ilalabas para sa bayan, hindi para sa pangsarili lamang. Very good, very good. So there are investors na po ba who are interested? If ever? Yes po.
Sorry sir, yes po, marami pong investor ngayon ang nakatutok po at willing po na mag-invest dito po sa Pilipinas. They are willing and they are waiting na magkaisa simula sa mamayanan at sa gobyerno para buksan yung langis na ito na magsasalba sa hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. What can you say about China, by the way? Sa nangyayaring gusot ng China at Pilipinas po? Sa China and Pilipinas, sir, saka na ako magsasalita para... Okay, sige. Sorry naman. Sorry po. Nabigla ko ho yata kayo. But anyway, ma'am. Kaya ko pong panindigan, sir, na wala pong langis ang West Philippine Sea. Wala rin po sa Palawan. Wala rin po sa Mindanao. Ang pusod po ng langis ng buong mundo ay nasa Luzon. Ito po ay sagrado na ilalabas para sa bayan, hindi para sa gahaman. May nabanggit do kayo sa akin when we're having on-off conversation, off-the-air conversation na kaya may mga lindol, may mga kalamidad na mainit na, sobrang init na talaga. Parang ganon. Tama yes po po, ba? Lahat po na nangyayari sa Pilipinas at sa buong mundo na nangyayari sa kalikasan ngayon, iiba-iba ang klima at ang paglindol at ang pagsabog ng mga bulkan, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ito po ay konektado dito sa Pilipinas sapagkat ang ilalim po ng kalupaan ng Pilipinas simula sa dagat ay yung langis na napakainit na po. Ang ilalim po nito ay bulkan na kailangan na pong buksan para maging kalmado po ang kalikasan. Alright. Ma'am, anong mensahe po ninyo? Do you still have question, Darlene? Ano po ang mensahe nyo sa taong bayan, sa mga nakikinig ho ngayon, sa atin dito sa interview ho namin sa inyo? Ang mensahe ko po sa taong bayan is a unity, magkaroon ng pagkakaisa para sa ilalabas na para rin po sa kanila na magsasalba sa kahirapan. And also we have to pray. Yes po. Prayer is very powerful. Am I right? Yes po. Okay. Yes po, sir. Okay, so meaning to say, ito ang umpisa ng paglabas ho ninyo. At maraming Yes po. salamat at napili nyo kami. Bakit po ang 774 ang napili po ninyo? Alam ko kasi sa dami ng tumatawag sa iyo, hindi ko nababanggitin Yes kung po. anong media outfit sa Pilipinas, pero bakit Yes po. nauna ang 774 na pinagbigyan ho ninyo at pinagkatiwalaan po ninyo? Dahil po ay may paninindigan at may concern po sa bayan at may takot po sa taas. All right. Okay. So for that, Ma'am Candy, I hope and I pray this is not the first and the last interview na magkaroon tayo. At alam ko marami nang naghahanap sa iyo. May marami pong maghahanap na sa inyo ngayon regarding sa isiniwala to ninyo. Dahil hindi ho biro yung binanggit to ninyo eh. Hindi ho Yes biro po. yan. Nakahanda po akong lumantad at ipakita kung gaano kayaman ang bansang Pilipinas at kung bakit tatawagin itong the apple of the eye of the world. Wow. What a word, big word yung sinabi nyo, the apple of the apple of the eye ng buong mundo. Yes Alright? po. So yan po ay kumbaga i-record namin. Yes po, At sir. babalikan namin kayo sa mga susunod na Yes panahon. po. Alright? And maraming Yes, salamat. po. I hope with your prayers, isama nyo po ang DWWW 774 sa inyong mga panalangin din. Yes po, sir. Okay. Thank you, Ma'am Candy. Thank you for your time today. Yes po, thank you po. God bless you. God bless you. Thank you. Alright. Straight and walang, darling? Walang halong mga bola. Sinabi lang niya yung totoo na mayaman pala ang Pilipinas. Diba? Remember, Pero dati sandali, naman talaga. Naalala mo yung nung panahon ni Pangulong Duterte? Oo. Diba? Yung sa pinag-aagawan yung West Philippine Sea, the reason why nagtayo sila ng ganyan dyan structure because there is langis there. Oo. Tama na, napag-usapan pa na 60-40 or something, Oo, may 70-30, ganung hindi nagka-usapan. Kaso hindi na tuloy dahil nga nag-pandemic. Correct. Ang sabi niya ngayon, wala doon. At kaya niyang patunayan sa atin na wala doon ang langis, nasa Luzon. Okay. Yung nga lang, hindi ko matanong at alam kong hindi rin niya sasabihin kung saan sa Luzon. At siguradong maraming magtatanong dyan kung saan sa Luzon, nasaan ang langis sa Luzon. Which is yun yung kaabang-abang po natin.
Now, it's up to us, mga kaibigan. It's up to you if you believe or not. Pero alam niyo po, mga kaibigan, may mga basihan din siya. May mga basihan din po yung sinabi ho ng ating bisita na nakapanayam ho ngayon. Oo, pero muli partner, no, abiso po sa ating mga tagapakinig at tagapanood na isaming ipaabot na anumang pong nasabi or napag-usapan